stepping out with you. God, I am moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, turn my faith into action. My faith into action. There is no turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. Into I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. Into I'm chasing after. Come with you, we're going further. I'm moving forward. Come on, let us see those hands up. Come on, worshipers. Once again we say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned out every shame. come and say, but I'm stepping out. God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on. Your voice has called me by name. Come on, let us all declare that. Turn my faith into action. There is no turning back. There is no turning back. Say, I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. You I'm going forward. forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving forward. Hallelujah! Patingin naman ng mga kabayan na gusto mo move forward with the Lord. Hallelujah! Come on, lift up those hands. And all hail to the King of Kings, all glory to His majesty. His spirit will manifest, and now let heavens be open. Give Him more of that praise. Prepare to reign, prepare to exaltation, for the Lion of Judah is ready to reign. Come on, Sarah, you fish your mouth. Raise your praises unto Oh, we welcome you, God. Hallelujah. Today, we're gonna sing a song to invite the presence of the King of Kings with His throne. Kaya maaari ko ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Come on, church.
together. We're all gonna prepare to wait. Prepare the way. Prepare the way. It's the Lord. Prepare the way. Erase those sins. Prepare the way. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the valley. Prepare the ways to the Lord. Prepare the mountain. Prepare the way for the Lord. Prepare the valley. Prepare
stop this thing. Shout the name of Yahweh. Come on, church. Let's all dance. Gonna lift my hands. Gonna stomp my feet. Gonna shout your name. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on, you people, come on, the class. Lift my hands. Gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Yahweh, Yahweh, I'm gonna lift my hands. Stomp my feet. Shout his name. Yahweh, Yahweh. When's the last time? I'm gonna lift my hands. Gonna stomp my feet. Gonna shout your name. Oh, his name is Yahweh, 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 Yahweh. Come on, let's all sing. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Send one of us all together. Yahweh, oh, oh, oh. Rain on Come on. you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh. Rain on you, Lord. Who was in His name? Yahweh, oh, oh. Rain on you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh. Rain on you, Lord. Who was Yahweh. Hallelujah. Come on, shout His praises. Shout His adoration. Can we all shout our hallelujahs? 1, 2, 3. Hallelujah. Pinakamalakas para sa Panginoon. Come on, church. And 1, 2, 3, shout. Hallelujah. Hallelujah, oh God. It is true indeed that your spirit is in this place. And the word of the Lord is evident in Titus 2, verse 13. It says, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Amen. At pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? To those heart who is hungry, to those heart who is thirsty, to see the glory of God in this place. Hallelujah, God. Sige po, itaas natin lahat ng papuri sa ating Panginoon. And in order to see His presence, in order to see His manifestation, we must first know the heart of God. And today, we will gonna give our best offering of praises unto Him. Oh Lord, show us your heart. Show us the glory who parted the seas. Show us the glory who healed all the sickness. Show us the glory who is to be revealed. Show us the glory that is in our home while we wait for our glorious hope, Jesus Christ. Let us worship Him in spirit and in truth. We worship You.
foolish desire for the glory of God. Show me your glory. Show me your glory. Send your rain and fire, the miracles again. Do it all again. Do it all again. Do it all again, God, the breakthrough, the perfection. Do it all again. The miracles, the healing. Oh, let your glory fill this place. Do it all again. Hallelujah, your goodness overwhelms me. Hallelujah, your presence goes before me. Hallelujah, the great I am. Sing hallelujah. Hallelujah, your goodness overwhelms me. Hallelujah, your presence goes before me. Hallelujah, The great I am. the great I am. We sing. You will be the glory in our midst. You will be the power from within. Your glory is my breakthrough. Your glory is my strength. And you will be the glory in our midst. You will be the power from within. Your glory is my breakthrough. Your glory is my strength. Glory in our midst. You will be the power from within. Your glory is my breakthrough. Your glory. Come on, let us all declare. You will be the glory in our midst. You will be the power from within. Your glory is my breakthrough. Your glory is my strength. Show me your glory. Show me your glory. Set your rain. Send your rain and fire to miracles again. Oh, show me all your glory, Lord. Show me your glory. Show me your glory. Send your rain and fire, the miracles again. Send your rain and fire, to miracles again. Send your rain and fire, the miracles again. So let's turn right now. Church, maaari bang itaas ang mga kamay natin sa Panginoon? Let us worship Him all together. We can praise you now in victory. So let's turn right now. Why would we wait? We can praise you now in victory.
forever the King enthroned in glorious splendor. Holy, holy, Come on, church, maaari bang itaas sa mga papuri niyan sa Panginoon? Declare how God has been good. Declare how God has been faithful. Declare how God is really working, a miracle working God. You're in control. Holy Spirit of God, break out in our midst. And Lord, this song of glory, this worship belongs to you. Come on and throne our living God. Hallelujah! Sige po, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin si Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Lord, you are worthy to be praised, O God. You deserve the highest praise of your people. You are our mighty God. You are the King of Kings. You are the everlasting Father. Panginoon, sa iyo namin ipinagkakaloob ang papuri, ang pagsamba, ang pasasalamat. Come on, church, sige po, sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah! Pwede bang itaas ang tinig na yan para sa Panginoon and worship our God. Worship Lord Jesus. We worship natin ang Panginoon. Sige po, kaya po bang itaas ang mga kamay na yan para sa Panginoon? We worship your name, Lord. We magnify your name. You are worthy to be praised, O God. Ang sabi ng awit 42:1, kung paano batis ang hinahanap ng isang usa, gayon din hinahanap ng aking kaluluwa ang aking Diyos. Sino po dito pumunta sa lugar na ito para isik si Lord? Hanapin ang kanyang presensya. Kaya po bang itaas ang mga kamay na yan? At sabay-sabay po tayo, can we ask the Lord, can we ask His presence at sabihin natin, Panginoon, nauuhaw ako sa iyo. Nauuhaw ako sa presensya mo. Sapagkat sa presensya mo, Panginoon, lumalakas kami. Sa presensya mo, Panginoon, nararamdaman namin ang yakap mo. Sa presensya mo, Panginoon, kami ay nagpapanibagong lakas. Sa presensya mo ay may kagalingan. Sa presensya mo ay may pag-ibig. Sa presensya mo ay may kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ay may pagpapala. Kaya Lord, may dahilan ng kamay na ito na ipalakpak. May dahilan ng kamay na ito para ipagpuri sa iyong pangalan. We worship your name, Lord. You are worthy to be praised. You deserve the highest praise of your people. Panginoon, walang kagaya mo sa lugar na ito. Walang kagaya mo sa Pilipinas. Walang kagaya mo sa aming buhay. Lord, ang panalangin ko mula sa likod hanggang sa unahan ng lugar na ito, maramdaman ang yakap mo. Maramdaman ang pagkilos mo, Panginoon. Wala kang lalagpasan, kundi aabutin mo, Panginoon. Lord, do miracles upon your people. Touch our heart, touch our life today, O God. Mula ulo hanggang aming talampakan. Kung meron man kaming karamdaman sa pangalan ni Jesus, may kagalingan, may himala, because you are our great doctor. You are our great physician, Panginoon. Kaya Lord, nire-receive namin ang kagalingan. Kapatid, receive your miracle today. Receive the touch of the Holy Spirit in your life today. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance.
If Jehovah came back right now, would you make it? Hell is a real place, and I don't want you to go there. We've been reporting on the bizarre phenomenon that seems to be taking place not just in this country, but all over the world. Getting angry at God isn't going to solve anything. Don't but damn me, young lady. I done said you can see that boy when we get to church. This is not the way it's supposed to be. It's over. We've all been left behind. It's going to be joyful for those who are raptured, but it's going to be sad for those who are left behind. Life is over. Life as we know it. I thought you were getting ready to go to church with me today. Not today, okay? I'll go with you next Sunday. Hapong ito, kayo po ay welcome po dito sa Cinema 2. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa bawat buhay na narito? At kaway-kaway na po dyan, sabihin niyo po sa iyong katabi, hello, kamusta po kayo? Tayo po ay nandito pong muli. At alam niyo po ba na napakabilis ng panahon? Ilang araw na lang po tapos na ang 2023. At pakisabi sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. So, ito pong ating pag-uusapan. Ito po ang i-refresh po natin. So, mga nakaraang Sunday po, I think first Sunday po uli ng November, natalakay po natin ito about yung rapture. So, ito po ang sabi sa 1 Thessalonians, let me remind you, ito po ang sabi sa ng Panginoon, for the Lord Himself will come down from heaven with commanding shout, with the voice of archangel, and with trumpet call of God. So si Jesus po ay bababa mula sa alapaap, sa clouds, na po. At doon po titipunin niya ang lahat ng namatay kay Kristo at lahat po ng mga believers. Ng araw yon, buhay ay sasalubong sa Panginoon. So ito po yung rapture. Si Jesus po ay sa alapaap lang at hindi po siya tutungtong sa lupa. Hindi po siya mangangaral. Po, ang first coming po ni Jesus ay nung siya po ay naging, sa pamagitan po ng Holy Spirit, siya po ay pinanganak at siya po ay nangaral po dito. Make the story short, siya po ay nangaral sa panahon po ng Israel at siya po ay nag-disciple ng mga alagad nung panahon pong yun. So it means po mga kapatid, yung pagbabalik ng Panginoong Kristo, iba po sa rapture at iba po ang second coming. So ano po bang ibig sabihin po ng rapture? Ang rapture po ay wala tayong makikita sa Bible that does appear in the text of the Bible, but Latin word is rapid, and then Latin word meaning rapimor, shall be catch up, and sa Greek word po ay to size up, upon, spoil, snatch away, or take to oneself. Especially use of rapture in Acts chapter 8 and 2 Corinthians chapter 12 verse 2 and then chapter 4 verse 1. Ito po yung mga Bible reference na ating pong, pwede po natin niyang buksan, pwede natin pag-aralan, at another po na reference po ang ating pag-uusapan ngayong araw po na ito. So bago tayo magpatuloy, pwede po pa tayo pong pamikit na sandali, tayo manalangin. Dear God, thank you once again sapagkat dinako niyo po ang aming mga panyapak sa lugar na ito. Lord, it is not accident na kami po ay nandito to listen to your word, Lord God, kundi ito po ay binigyan mo kami ng pagkakataon to remind us and let your word speak to us to the power of the Holy Spirit. Hindi po ako magsasalita by information, but we will speak about your power of your word. Bless us today in Jesus' name. Everybody say, Amen. Sige po, muli natin palakpakan si Jesus. Sabi nga po, kapag ang palakpak na yan kay Jesus, malakas. Sige po.
Hallelujah. Hallelujah. So ituloy po natin ang ating pag-uusapan. Ito po ay nasa libro, Book of John, chapter 14, verse 1 hanggang 6. At ito po ang sinasabi sa Tagalog. Huwag mabagabag ang iyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda na kayo o ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Verse 4 and 5, sabay-sabay po natin basahin. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko, sabi ni Jesus. Verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Ang katotohanan at buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ano po ba yung purpose kung bakit po nasulat ito ni Jesus at sinabi niya ito sa kanyang mga alagad? During those time, na si Jesus po ay malapit nang umakyat sa langit at iiwan na po ang kanyang mga alagad. So ang mga alagad po ay nasa trouble, nasa emotional struggle sapagkat yung kanilang master na nangaral at nag-alaga sa kanila for 3 years ay hindi na po nila makikita. At hindi nila alam kung ano mangyayari kapag si Jesus po ay nawala. So, kaya po, ang mga alagad ay nagtatanong sa kanya, saan ba siya talaga pupunta? At dito po ay ating makikita na bagamat ganun po emotional trouble ang mga alagad, he comfort his disciple. Ito ang sabi niya, huwag mabagabag ang iyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. And he said to his disciples, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. This is the comfort of Jesus na sa kanyang mga alagad na merong pong struggle emotional ay sinecure niya, meron siyang promise. Na sa bahay ng aking ama, in heaven, there is a mansion na pinipare sa atin po ng Panginoong Hesukristo. At ito po ay ibibigay niya doon sa mga kasama ng Panginoong Yesus na dadalhin niya doon sa kanyang kaharian. At dito po, ang sabi niya, ay hindi na po natin yan gaano pong emphasis about sa mansion, doon po sa mansion po sa langit. So, ang ginto po ay aapakan na lang. In verse 3, ito pong sabi niya, at kung napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. At sasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. And this is the rapture na ang kanyang mga kukunin sa rapture ay yung mga naglingkod, yung mga naniwala, yung mga nagbigay ng buhay sa Panginoon, yung mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. At sabi niya, kapag napaghanda ko na kayo, this is the promise of God, babalik ako. And this is the rapture na inilaan ng Panginoon pagdating ng panahon. So in verse 5, sabi niya, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Then Thomas, nagtanong po siya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta at paano namin malalaman ang daan. And Jesus said, He is the way, the truth, and the life. Siya po yung daan ng kaligtasan. No salvation in this earth. No church can save us. No religion can save us. Only in the Lord of our Lord Jesus. Si Jesus, ang daan, He is the way, going to heaven, going to our Father, and He is the truth.
na kung saan po ang nagpalaya po sa atin kung bakit tayo nandito. He is the truth na yung katotohanan ng kanyang word na nagbabanggit sa atin, nagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan para kilalanin ang Panginoon Diyos. At kapag nakilala mo na ang salita ng Panginoon, siya po ang magpapalaya sa atin. Saan po? Sa ating pong own way, sa malihong katuruan, no? Ang magpapakilala sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos, yang ang magpapalaya sa atin sa kasalanan. At si Jesus po ang naging way ng tunay na katotohanan. At ang buhay po dito, mga kapatid, ay binabanggit, there are two meaning of life, yung bios life, at ito po yung bios life, ito po yung biology, yung mga living things po, living things, mga puno, ito po, mga halaman, and then kasama po tayo doon. Pero ang binabanggit talaga dito ni Jesus na ang buhay na inaalok niya, ito po yung Zoe life. Yung Zoe life, ito po ay galing sa Panginoon at siya lamang po ang magbibigay ng totoong kahulugan ng buhay. At ito po ay kasama sa buhay na walang hanggan. So ito po yung kinomport ni Jesus ang mga alagad. At kung paano po natin maintindihan ang John chapter 14, another understanding po for this chapter, yung context po nito, ito po ay patungkol din sa Jewish wedding. Ano po ba ang nakapaloob po dito? Sa Jewish wedding, mga kapatid, ay binabanggit po dyan yung panahon ni Joseph at ni Mary. During the Erusin period. Ano po ito? Yung tradition po nila, the groom was to prepare a place for the bride. Kaya po sabi ni Jesus, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot, meron akong inihanda sa inyo. Ito po pala ay konteksto po nito, patungkol po sa preparation of the groom sa kanya pong mapapangasawa. While the bride focused on her personal preparation, wedding garments, lamp, and etc. Ang groom po, ang kanyang iyahanda, no, para po sa kanilang magiging bahay ay natitirhan. So sabi niya, no, ito po ang context, the groom was to prepare a place for the bride. Doon po sila titira, doon po yung kanilang mga anak ay lalaki. Ito po yung preparation ng lalaki. The groom. At ang groom po, mga kapatid, ang symbol po ng groom, walang iba kundi si Jesus. And the bride po, no, ang bride po, ito yung church, ito yung mga mananampalataya. While the bride focused on personal preparation, wedding garments, and lamp. Ang inihahanda naman po ng babae ay lahat po ng pangangailangan doon sa wedding. At meron pong 1 taon na kung saan po preparasyon para sa kanilang paghaharap, pag-iisang dibdib sa harapan ng Diyos. At pong gagawin? Ang gagawin po ng lalaki ay magpapaalam siya sa kanyang tatay. Ang nakakaalam lang po yung tatay at yung lalaki. So hindi po alam ng babae kung kailan po babalik sa kanilang tahanan para sunduin po itong babae at magkipag-celebration po sa kanila pong gagawing pong wedding. So mangyayari po yan, hindi po alam ng babae, ito ba ay darating po yung kanyang groom, ito ba ay umaga, ito ba ay tanghali, ito po ay gabi. At ito po ay patungkol sa sinasabi ng Panginoon na rapture. Ito po. So sa madaling salita, kapag nagpaalam na po yung lalaki, the groom, to his father, sabi niya, pupunta na ako doon sa aking mapapangasawa, at meron po silang mga kasama po. No? Meron po silang kausap, pero hindi po dito kasama ang babae. Ito po ay makikita po natin sa parable of 10 virgins. No, yung
Iba po ay meron pong dalang mga ilawan. Yung iba po ay naubusan ng gasera, yung oil, at yung iba po ay meron hong reserbang oil. At nung dumating po yung lalaki, yung ikakasal, yung iba po ay wala na doon, pero yung iba po ay natira. So, it speak about the rapture. No, darating po ang rapture na kung saan meron pong mga gising, meron din pong hindi na makakasama. And it speak about the Jewish ceremonial wedding. Yun ho pala yun, no? Yung malalim po na ating pong understanding sa John chapter 14. So, gusto ko pong paalala sa inyo, rapture has no sign. Second coming has many signs. Ito po ang mababasa natin in Matthew chapter 24 from verse 3. Sinabi po ni Jesus, tinanong siya ng mga alagad, what is the sign of your coming? There is earthquake, there is famine, there is war, nation for nation, kingdom to kingdoms na po. At marami pa pong mangyayari. Especially po, there are many Christian na po magbabackslide, tatalikod, no? Marami hong mag-aaway-away, marami pong mga mangyayari. No po, that is the sign ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. But the rapture has no sign. Andiyan pa ho ba tayo? So kaya po, mahalaga na buksan po natin yung ating understanding, yung ating mind patungkol po sa rapture. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, lahat po ay nangyari na. Lahat po ay na-spread na po ang salita ng Diyos. Kung naaalala niyo po yung ating pong pinanood, yung about po the serious task, 2015, 5% na lang po ang hindi pa nababahaginan ng salita ng Diyos. All over the world, the Word of God is spreading. At dumating po yung pandemic, no? Lahat po ng tao naka-online, pati po ang church naka-online, at wala na pong ligtas yung mga taong kahit po nasa bundok, basta may internet at nakapakinig ng Word of God, wala na pong exempted na magsasabi, hindi ko narinig ang salita ng Diyos. At ang sabi ko ng Bible, ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao at saka darating ang wakas. So, lahat po ay nangyari na, the rapture na lang po ang hindi pa nangyayari. Andiyan pa ho ba tayo? So, kung ang rapture po ay no sign, kaya po nagbigay po ako ng acronym patungkol po sa no sign. The rapture has no sign. Rapture is a surprise arriving of Jesus on the clouds for the believers. Surprise po to. Kasi po sabi ng Matthew chapter 24, I think verse 36, 43, walang nakakaalam. Ang Father lang ang nakakaalam kung kailan siya pabababain. Uutos sa kanya, bumaba ka na, kunin mo na yung mga mananampalataya. Kunin mo na yung lahat ng mga naglingkod sa iyo at sasalubong po sa alapaap. Surprise arrival. Kaya huwag ko kayong maniniwala pag may nagsabi, naku, bukas o next year magra-rapture na. Because no one can predict to the coming of rapture. Wala pong even po na tayo po ay napaka-high-tech ngayon, walang gadget na pwede hong magsabi na nag-rapture na ngayon or bukas. It is secret or surprise arrival of Jesus. And then pangalawa, rapture is the twinkling of an eye. Pagpikit mo lang ng mata, nag-rapture na. So nakita niyo po kanina yung video. If you see the video, marami pong naiwan
Because there are, ano po, sitting pretty. Marami pong Kristiyano, nako, ito pa ho pinaniniwalaan. Wala namang rapture. Nako, alam niyo po mga kapatid, balik po tayo sa Bible, aralin uli natin ang Bible, the teaching of the Lord, there is a rapture. Andiyan pa ho ba tayo? At darating po ang panahon na po tayo po ililigaw and we are living in the last days. So in the twinkle of the eye, rapture is coming. And letter G, get ready. Ano po i-ready natin? I-ready po natin yung ating hong puso sa Panginoon. Alin niyo po nakakalungkot po na isipin? Sa panahon po natin ngayon na dapat po kailangan ang church po ay naka-ready. Ang mga manggagawa po ay naka-ready. Ang mga mananampalataya ay naka-ready. Bakit po? Marami pong mga churches, ang preaching po ay more in prosperity. Paano ka yumaman? Wala pong masama doon eh. We are on earth. Kailangan po natin yan, pera. Pero kapag lagi po ang preaching ng church, kailangan mo maging successful. Kailangan mong maging mayaman. Po. Pero kapag nane-neglect ng church ang teaching about rapture, delikado po yun. Andiyan pa ho ba tayo? That's why the Lord remind us, get ready. Pakitanong yung katabi mo, handa ka ba kapag nag-rapture? Are you ready if the rapture is coming in this day? Kaya po kailangan i-ready ang children, i-ready po ang mga bata. Ituro sa devotion, ituro kung kayo po'y magkakasama po sa bahay. I-ready po ang bawat puso. Especially po yung mga tatay, yung mga parent. Ang mga bata ho ngayon more in gadget, no, hindi na nagbabasa ng Bible, more in Facebook. Get ready for the coming of rapture. Hindi ko po kayo tinatakot. Kaya po ito yung word ni Lord para tayo po ay makapaghanda. And then letter N, no man left behind. Gusto po ng Diyos na makasama ang asawa mo, na sana po ay bahaginan mo ng salita ng Diyos, yung mga anak mo, yung tiyahin mo, yung classmate mo, ito po, yung kapitbahay mo, kapitbahay natin, yung kasama mo sa trabaho, gusto ni Lord, makasama yan eh. Hindi po ang Kristiyano, ay okay na ako. Okay na ako, tumanggap na ako, makakasama ako sa rapture. Huwag kang magpakasiguro. Doon nga sa Bible, doon nga sa video, naiwan, even po yung preacher. Andiyan pa ho ba tayo? Kaya wala makapagmamalaki sa Panginoon. Pero ang gusto ni Lord, lahat po tayo makasama. Lahat ho tayo ay makita natin na mukhaan ang Panginoon. Amen ho ba ron? Wala ho bang palakpak dyan si Lord? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So bakit po mahalaga? Why it is important to understand the teaching of rapture? Rapture is coming any moment. Maaring tayo po ay nandito, kanina po sa video, Sunday, no, mangyayari. Ayon po doon sa video. Ito po ay movie. Kung mangyayari po ang rapture, ready ka ba? Rapture is coming any moment. Ikaw ay nagsasaing, nagluluto, naglalaba, ikaw ay nasa trabaho, ikaw po ay busy sa iyong negosyo. Rapture is coming any moment. Ikaw ay nasa school. Kaya po pag nagkaroon po ng rapture, grabe po ang mangyayari sa mundo. Yung nagdadrive po ng aeroplano, Christian pala yun, mawawala. Pwedeng magkaroon ng aksidente. Driver, no po, ang isang Kristiyano, driver ng Grab, driver ng taxi, nag-rapture. Grabe po ang mangyayaring kaguluhan sa daigdig pag nag-rapture. Because no one can predict rapture. Kaya po mga kapatid, ito po ang sabi, rapture is coming any moment. At ano po ang katunayan na malapit na po ang rapture, ito po sinasabi ng salita po ng Diyos. In 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 5.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Dapat mong malaman sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibiging sa salapi, maibigin sa sarili, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, swail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Verse 3, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Verse 4 and 5, sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ang sabi ko ng Bible, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. At ito po yung sinabi ni Apostle Paul, we are living in the last days. Hindi na lang po nangyayari ay ang rapture. At alam niyo po mga kapatid, ito po ay reminding for all of us. Ito po ay hindi ho para sa mga hindi Kristiyano, sa mga Kristiyano to. Ang mga Kristiyano sa mga huling panahon ay darating po yung panahon ng kaguluhan. Even po yung mga Kristiyano, even po yung mga naglilingkod, even po yung mga nasa loob ng church. Ang mga tao po ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, swail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging makasarili, walang pagmamahal sa kapwa, mapanirang puri. Tingnan niyo po ngayon ang mga tao, mas gusto hong magmarites. Gusto hong yung usapan ay buhay ng may buhay. Ito po, even po yung mga Kristiyano. Walang pigil sa sarili, marahas. Walang pagpapahalaga sa mabuti. At ito po yung nangyayari na. Nangyayari sa church, nangyayari sa buhay, everyday. Ito po, sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayayabang. Bato-bato sa langit, ang tamaan po ay mapasalangit. Pakitingnan po yung katabi mo. At sabihin mo sa kanya, aray, ang sakit ng Lord. Baka ako yun, mayabang na ako. Baka ako yun, Lord, mahilig sa kalayawan. Okay lang, hindi na ako mag-church. Sige, punta muna ako sa party. Birthday ng kaibigan ko, Sunday ngayon. Sige, party dito, party doon. Tsaka na lang si Lord. Pero sabi ng Bible, alam mo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam mo, pag Sunday para kay Lord. Pero sabi, sige, gimmick muna tayo, pamilya. May time naman para kay... Marami naman Sunday. Pero ano po ang sinasabi ng Bible? Sa huling panahon, ang mga tao po ay mas pipiliin nila ang kalayawan kaysa sa Diyos. Ito pa ang malupit. Sila'y may anyong pagiging makadiyos. Ang hirap po nito, no? Pwede siguro parang mahinhin. Paano po bang anyong makadiyos? Hindi ko gaano pong, maaari pong sa harapan okay, pero pagtalikod, naku, hindi na makadiyos. Ito po ang sabi. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ito po ay pertaining sa mga Kristiyano. Sa huling panahon, maraming fake Christian. Pakisabi sa katabi mo, bato-bato sa langit, ang tamaan, mapasalangit. At sabi diyan, iwasan mo ang ganitong uri ng mga tao. Bakit po natin ito pinag-usapan? Because rapture na lang ang kulang. Lahat nangyari na sa church,
Meron pong mga hindi pag-uunawaan, ano po, merong kampihan, merong pong chismisan, meron pong mga iba't ibang nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Church, wake up. Hindi po ang focus ng buhay po natin ay magsiraan. Hindi po ang focus ng buhay natin ay magpayaman. Hindi po ang focus ng buhay natin, mga kapatid, sa huling panahon ay para ho pansarili lang. Ang focus ng buhay po natin in the last days, we need to prepare our family. Prepare ba yung pamilya mo? Prepare ba yung anak mo? Kapag nangyari po ang rapture, prepare ba yung church? Na ang sermon sa church, more in successful in life, more in prosperity, but the church must be ready because rapture is coming any moment. At wag pong mag-sitting pretty. Okay na, mag-relax sa mga Kristiyano. Because kapag sinabi ho ng Panginoon Diyos na darating si Jesus, darating at kukunin po ang mga faithful sa Panginoon. And then, be ready. I-ready po natin ang Christian community. Naalala ko po ang sinabi ng mga alagad, meron pong ibang nangangaral pero hindi po nila kasama. Ang sabi nila, Panginoon, bakit sila nangangaral sa pangalan mo pero hindi natin sila kasama? Ang sabi ng Panginoong Jesus, hayaan mo sila. Kasama rin natin sila. Be ready, the Christian community, kung hindi man sila po ay nasa loob ng Fisher Mall, si O.G. Fisher Mall, at sila po ay nasa labas at nangangaral patungkol kay Jesus, kasama natin sila. Huwag natin silang ituring ng mga kaaway. Huwag natin silang ituring ng mga kalaban. Sila po ay kasama natin sa pag-abot ng kaluluwa. Sila po ay kasama natin para ho mangalap ng mga kaluluwang papunta sa langit. Amen? Kaya tayo po mga magkakapatid sa Panginoon, pakitapik yung katabi mo, kapatid. Sabi mo sa kanya, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ni Jesus. At sabi mo sa iyong katabi, mahal mo rin ba ako sa pangalan ng Panginoon? Do you love me with the love of the Lord? No? Be ready. Bakit po? Rapture is coming any moment. Rapture is coming. Mga kapatid, we need to be wake up. At ang church po ay kailangan po ma-ready, ang community ay kailangan ma-ready, at higit sa lahat, ang ating puso ay kailangan pong ma-ready, yung ating mga sarili ay kailangan po ma-ready. Because wala pong mara-rapture kung meron tayong bitterness, kung meron kang sama ng loob, kung meron kang basura sa iyong puso, walang ira-rapture si Lord. Kaya tingnan niyo po ang katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, patawarin mo na ako. Nagkasala ka ba? Forgive me. Forgive my sin. Ito po, at mahalaga po may handa natin ang ating sarili sapagkat tayo po habang tumatagal, dapat po lalo tayo nagpapalinis ng puso natin sa Panginoon. Kasi ayaw ni Lord na dadatnan niya tayo, madumi ang puso natin. Nais ko pong iiwan po ito habang we are waiting for the coming of the Lord. Meron pong 4. Number 1, kailangan po maging masipag po tayo sa pag-abot ng kaluluwa. Maging masipag ka pa. Amen? Pakisabi sa katabi mo, maging masipag tayo. Sabi mo sa iyong katabi, ipagamit mo kay Jesus ang buhay mo, yung talento mo, and then, pakisabi sa katabi mo, forgive one another. Patawarin niyo po ang mga nagkasala sa inyo. Patawarin niyo po yung mga nagkamali. And then, panghuli po, love your God. While we are waiting for the rapture, we must love our God with soul, with all our might, with all our strength. Amen? Wala bang palakpak dyan ng Panginoon? Habang tayo po'y naghihintay for the coming of rapture, we need to love the Lord. Because gusto ng Panginoon kunin at datnan niya tayo na nagmamahal sa Kanya.
Sino dito gusto pong laging nagmamahal siya sa Panginoon? Amen. At una po talagang nagmahal sa atin si Lord. Kaya po, napakahalaga at napakasaya na alalahanin po ang pag-ibig ng Panginoon sa araw po na ito. Pwede po ba tayo pong tumayong lahat? Let us worship our God. Let us worship the Lord. Jesus, Jesus, precious Lord, none of the earth nor heavens above that I have found Yes, Lord. more beautiful. You are my treasure, my great dream. Sabi natin sabay-sabay. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. And I just wanna Stand it up and pour out and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely, really want to use all to you. Sabi natin sa Panginoon, worship your name, Lord. Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, a sacrifice, oh, just to bless you. Sabi natin sa Panginoon, I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand it up and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. All to you. I just wanna move your heart. get caught within your gaze. Right here, your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house Waste my hours and my days on you. all on you. Sa oras po nito, tayo po ay nalapit sa Panginoon at magkukumunyon. Pwede po ba tayo pong pumikit ng sandali at tayo po'y mananalangin. Dear Lord, Panginoon, salamat sapagkat pinapaalala mo sa amin kung gaano po kahalaga ang pagkakataong ito sapagkat ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At nais po namin bigyan ito ng importansya, Panginoon. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoong Yesus. Ikaw lang nakakaiska ng aming puso. At kung ano man ang mga kasalanan po namin sa isip, sa salita at sa gawa, kapatid, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Patawarin niyo po kami. Cleanse our heart today. Panginoon, wag mo kaming hatulan, kundi kami ay linisin mo upang kami ay gumaling sa aming pong mga karamdaman spiritual, Panginoon Diyos. Hayaan mo, Lord, sa oras na ito, bigyan mo kami ng pagkakataon na maging kabahagi ng simbolo ng iyong katawan at simbolo ng iyong dugo, Panginoong Yesus. Salamat po sa pagpapatawad mo, aming inaangkin na lininis mo kami. Samahan mo kami sa mga sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. This is the body of our Lord Jesus. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ipagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso, at ito ang kanyang sinabi. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo itong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo
ng katawan ni Kristo. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at ito ang kanyang sinabi. So, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo. Kaya po kami nandito, Lord. 2,000 years ago, wala pa kami sa mundo, may nagmahal na sa amin. Walang iba, kundi ikaw yon, Panginoong Yesus. Kaya ipinagpapasalamat po namin, Lord, that we are living by grace. We are living by your love, Panginoon Diyos. Salamat po ng marami sapagkat walang tutumbas sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Itaas po natin ang ating mga dalang tithes and offering. Lord, aming itinataas po ito sa iyo. Thank you for the privilege na binigay mo sa amin to give for your glory, Panginoon Diyos. Lord, ipinagkakalob po namin ito. Expand your kingdom on earth. Expand this church, Lord God. At marami pang maabot na mga tahanan, mga kabataan, marami pong mga kaibigan namin, marami pang mga tao na hindi pa kumikilala sa iyo. Use this tithes and offering for your glory, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa, anuman ang amin pong kinabubuhay, pagpalain niyo po ang iyong mga anak, aming Ama. Sa amin pong pag-uwi, Panginoon Diyos, ingatan mo kami, ang bawat hawakan ng aming kamay at tungtungan ng aming mga paa, pagpapalain mo, Panginoon. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Everybody say, Amen and Amen. God bless you po.